Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang, kaya't naparoon si Felipe. Sa darating naman ng isang Etiopeng eunuko. Siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyang iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng eunuko ang aklat ni Propeta Isaías. Kaya tinanong niya ang eunuko, "Nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin?" Sagot nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng eunuko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng eunuko. Ako ba'y hindi pa maaaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe. Maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso, sumagot siya. Sumasampalataya ako na si Hesukristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng eunuko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng eunuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalayan na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos, inyong iparinig papuring malugod, iningatan niya tayong pawang buhay, di tayo bumagsak, di niya pinabayaan. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Lapit at makinig ang nagpapangaral sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay. Ang kanyang ginawang mga kabutihan nung ako'y balisa, ako ay dumaing sa Diyos na dapat purihin, handa kong purihin ng mga awitin. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan, yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin, at ang nalalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw, na susulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan po natin ngayon ang salita ng Diyos
salita ng buhay. Mga kapatid, Happy Easter po sa inyong lahat. Alam niyo po sa chapter 8 ng aklat ng Acts of the Apostles, mababasa po doon ang enkwentro ni Felipe sa isang alagad na taga-timog na papunta sa Gaza. Isang eunuko ng Candace ng Ethiopia na natagpuan niya sa daan patungong Gaza. Kaya sa umaga pong ito, pagdasal po natin ang mga mamamayan ng Gaza na hanggang ngayon ay patuloy na hinahamon dahil ang mga kapangyarihan ng mundo ay nag-aalitan at sila ang naiipit sa pagitan. Sila ang nabibiktima sa pagkamakasarili ng iilan lamang. Ipagdasal po natin sila ngayong araw na ito. At mga kapatid, alam niyo po ang nangyari sa tagpuang ito ni Felipe at ng eunuko ng Candace na patungong Gaza? Nakausap ng eunuko si Felipe upang paliwanagan siya tungkol sa salita ng Diyos. At nung naging malinaw na para sa eunuko na ito, na si Jesus nga ang pinatutungkulan ng kasulatan, ng banal na kasulatan, ang eunuko ay naghangad na maging kapanalig ng mga Kristiyano. At siya ay humiling na mabinyagan. Nang makita niya yung tubig, sabi niya, ano pa ang pumipigil sa akin? Hindi pa ba ako pwedeng mabinyagan? Si Felipe naman, agad-agad, nung makita niya ang tubig na may available, bininyagan niya ang eunuko ng Candace. Ay, makahulugang tagpo sa Acts of the Apostles. At anong tinuturo nito sa atin? Na minsan ang misyon, minsan ang paglilingkod sa Diyos at sa kapwa ay dumadating sa panahon na hindi natin inaasahan. Tignan nyo sila, naglalakad, nagbinyag na. Ewan ko kung mayroon na kayong nakitang nabinyagan habang naglalakad, habang nasa biyahe. Ewan ko kung may nakita na kayong nagpabautismo habang nandoon sila sa mayroon lang makitang tubig na maliit, nagpabinyag na. Gusto natin, handa, talaga, maayos ang mga gamit, mga damit, mga handaan. Pero ito, walang mga nahandang bagay, kundi busilak na puso at nagpabinyag na. At si Felipe, nagbinyag na. My dear sisters and brothers, mission knows no schedule. Hindi na i-schedule ang paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. At mga kapatid, sa totoo lang, alam nyo naman na to. Lalo na yung mga magulang sa inyo. Yung mga magulang na nakikinig sa akin ngayon, alam ko, naranasan nyo na to. Nung baby pa ang mga anak ninyo, walang schedule ang iyak nila. Kaya nyo bang sabihan yung baby ninyo na pagod kayo sa trabaho? Ako pagod ako sa trabaho. 10:00 na. Matulog ka na. Huwag kang iiyak. Hindi. Walang alam na schedule yan. Kaya ang pagmamahal mo,
hindi mo rin mai-schedule. Kahit 10 oras ng gabi, tatayo ka para maglingkod, mag-alaga, magmahal. Mission knows no schedule because love knows no schedule. We simply make ourselves available. Binibigay natin ang sarili natin kahit sa hindi inaasahang pagkakataon, kahit sa di inaasahang paraan. Alam niyo po, may kaibigan akong pari na nagkwento nung minsan. Kung kilala niyo po ang buhay ng mga pari ninyo, sigurado kong alam ninyo na ang pinaka mabigat na panahon sa buong taon para sa mga pari ay ang Kapaskuhan. Alam niyo po, dahil sa simbang gabi. Ako nga po, nung ako'y unang taon ko sa pagkapari pa lamang, dahil sa simbang gabi na yan, na sunod-sunod na puyat, pagod, no? Puyat at pagod. Na-ospital ako nung ikalimang araw na simbang gabi. Ganun po kabigat para sa amin ang simbang gabi. Kasi may misa na sa gabi, may misa pa sa hating gabi o madaling araw. Kaya talagang mahirap. Kaya alam nyo po, pag-araw po ng Pasko, pagkatapos ng huling misa, December 25, matapos ang 9 na araw na kami ay pagod at puyat. Kami pong mga pare ninyo ay mga tulog. Naghahabol ng tulog. Kaya may pakiusap sana ako sa inyo, kung kaya nyong ma-schedule ang pagkamatay ninyo, kaya nyo bang gawin yun? Kung kaya nyo lang, iwasan nyo po sanang mamatay ng Pasko. No? Kasi kami mga pare ninyo baka natutulog at mga puyat. Pero yun po yung nangyari sa kaibigan kong pare minsan. Kinatok siya ng sakristan. Bumubulabog sa pinto niya. Father, Father. Ito si Father, puyat na puyat, kaya parang inis na inis, na ginigising siya. Na sinabi sa kanya, Father, may nanatawag po sa inyo. Naghihingalo na daw po. Kailangan daw po ang inyong sakramento. Si Father, pagod at puyat, pero dahil mabuting pari, pumunta pa rin dun sa pasyenteng naghihingalo. Tinapos ang ritual, at pagkatapos ay gusto niyang magmadali, bumalik na ng simbahan. Pero hinawakan siya sa kamay ng pasyente na mamamatay na. At sinabi, Father, salamat po. Kala ko po di kayo makakarating. Alam kong birthday niyo po ngayon. Sa isip-isip ni Father, sabi niya, October ang birthday ko, hindi naman ngayon. Pero natauhan si Father. Pasko. At ang nakikita ng pasyente ay si Jesus. Tignan niyo po yun. That's the worst of time. Mamamatay na, naghihingalo. Pero ang pasyenteng ito, naglilingkod pa sa isang pagod at puyat na pari. Mission knows no schedule because love knows no schedule. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po
sa biyaya na makapaglingkod sa anumang panahon kahit sa di inaasahang pagkakataon. Amen.